bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rapi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito ang mga balita ngayong araw. Bilang ng mga pasahero sa mga terminal, lalong dumami ang sitwasyon ng trapiko sa mga kalsada ng Metro Manila ngayong tanghali. Ihahatid namin. Mga substandard na produkto na binibenta sa Divisoria, kinumpiska ng DTI. Mga bangko tiniyak na hindi mauubusan ng pera ang mga ATM ngayong Pasko. Mga paraan para matukoy ang mga pekeng pera, alamin. Lalaki timbog matapos magnakaw ng flash valve ng inidoro. Isang ginang ng shoplifted para makabili ng pang-aginaldo. Mga pagkaing pwedeng panlaban sa cancer, iisa-isahin natin. At sa itim mo kay Tulfo, recycling plant sa Valenzuela inireklamo dahil sa mabahong usok na ibinubuga raw nito. 7 ang sugatan ng magsalpukan ng isang pampasaherong jeep at kotse sa Commonwealth sa QC. Galing daw sa Christmas party ang driver ng kotse na halata raw nakainom. Nagbabalita si Michelle Mediana. Mistulang sinalo ng driver na si Carlito Concepcion ang mga bubog mula sa basag na salamin ng kanyang minamanehong jeep. Duguan ang kanyang mga braso at kamay matapos silang mabangga ng isang kotse sa Commonwealth Avenue sa QC kaninang madaling araw. Nabangga niya ako. Dumikit siya ron sa likuran ko kahit anong preno ko, hindi na mapahinto yung sasakyan ko eh. Kaya bumangga rin ako ron sa bus dahil yung bus ay nakahinto. Sugatan din ang driver ng kotseng nakabangga sa jeep na si Janine De Los Santos, 19 anyos. Hindi na siya nakausap ng media dahil pilit siyang inilayo na ama na napasugod sa pinangyarihan na aksidente. Pero base sa investigasyon, kagagaling lang ng Christmas party ni De Los Santos at posibleng nasa impluensya raw ito ng alak habang nagmamaneho nang sumalpok sa likurang bahagi ng nakahintong jeep ni Concepcion. Sa loob ng kanyang kotse, sa driver side, may suka na obvious na amoy alak yung loob ng kotse. Isinugo din sa East Avenue Medical Center ang 5 pasahero ng jeep dahil sa mild injury. Posible namang kasuhan si De Los Santos ng reckless imprudence resulting in physical injury. Michelle Mediana, News 5. Madalas laman sila ng police report, mga bus na humaharurot at nakabangga. Sa interview ng News 5, kinanta ng ilang driver kung bakit sila nadidisgrasya. Ang dahilan, ang sistema ng kota, pati ang paggamit ng droga. Nagbabalita si Paolo Bedjones. Sa pagkamatay ni retired Makati Judge Reynaldo Laigo at misis niya, lumutang ang anggulong paulit-ulit binangga ng bus driver na si Reynaldo Magante Jr. ang sasakyan ng huwes para siguruhing patay na sila. Itinanggi na ito ng driver na sinisi pa si Judge sa aksidente. Kung tinuloy niya, ma'am, hindi ko madadali. 6 hanggang 12 taong pagkakakulong ang parusa sa driver na nakabangga at nakapatay. Ang itinuturing na dahilan ng driver na si Marlon kung bakit kaskasero sila sa kalsada ay ang sistema ng kwota. Kailangan sa 4 na biyahe may 12,000 or 15,000. Depende sa kumpanya yun. Pag hindi ka naka 12,000, hindi mo makukuha yung 10%, hindi mo rin makukuha yung 450. Hindi mo maiuwi. Kaya kailangan medyo hataw ka talaga nun, hataw. Sabi ng driver na si Jojo, bukod sa naghahabol sila ng biyahe para makakwota, yung iba raw sa kanila, napipilitan pang gumamit ng droga para makayanan ang 24 na oras na biyahe. Niyaya nga nila minsan sabi, pre, subukan mo to. Lagi kang gising. Sa datos ng MMDA, hindi bababa sa 10 bus ang naaaksidente sa Kamaynilaan kada araw. Mula Enero hanggang Setyembre, nasa 255 na ang namamatay. Pagkakamali ng driver ang kadalasang dahilan ng aksidente. Hanggat wala pang matibay na plano ang LTO at LTFRB para rendahan ng mga walang pakundangan tsuper, marami pang mga tulad ni Judge Laigo na bubulagta at magiging numero na lang sa listahan ng mga aksidente sa kalsada. Paolo Bedjones, News 5. Alamin naman natin ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila ngayong umaga. Nakatutok mula sa MMDA Metro Base sa Guadalupe si June Loyola. June!
Rafi, Angeli, nandito ako muli sa MMDA Metro Base para ibigay ang pinakabagong lagay ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila ngayong Miyerkules. Simulan natin sa kahabaan ng EDSA. Sa EDSA, Connecticut, moderate to heavy na ang takbo ng mga sasakyan sa northbound lane. Mula pa yan sa Annapolis hanggang sa NEPA Q-Mart. Paliwanag ng MMDA, dagsa ang mga mamimili sa Cubao, pati na ang mga sumasakay sa mga bus terminal. Nakadagdag din sa pagsisikip ang naitalang aksidente na kinasangutan ng isang FX at van sa may NEPA Q-Mart kanina. Sa southbound lane naman, nagkakaroon ng pagsisikip magmula sa Cubao area hanggang bus na nagtatapos ang plakas sa 5 at 6. Rafi, Amelin. Salamat, June Loyola. Tumaas ng 30% ang bilang ng mga nagwi-withdraw sa ATM ngayong magpapasko. Karaniwang nasa 800 million pesos kada araw ang withdrawal sa mga ATM ng Bank of the Philippine Islands. Pero magmula raw December 1, umabot na ito sa 1.1 billion pesos. Tiniyak naman ng mga bangko na di magkakaubusan ng pera sa mga ATM ngayong holiday. Kaya payo sa mga kapatid, huwag sumabay sa mga last-minute shoppers. Siguraduhin sapat lang ang perang kukunin at maging alerto sa mga masasamang loob. Memoryahin din ang hotline ng bangko para mas madaling tumawag sakaling magkaroon ng aberya sa withdrawal. Habang papalapit ang Pasko, inaasahan din ang pagkalat ng peking pera. Kagabi, kalaboso ang dalawang lalaki sa Mandaluyong dahil sa peking 500 pisong ibinayad nila sa isang tindahan. Nagbabalita si Jeff Caparas. Todo tanggi ang dalawang lalaking ito matapos mahuling nagbabayad ng peking 500 piso sa isang tindahan sa Mandaluyong. Kwento ng tindero, bumili raw ng lechong manok ang dalawa. Pero kinutuban daw siya nang makita ang kanilang pambayad. Bumili siya kasi ang customer ko ng lechon manok. Tapos pinachap sa akin, tapos ginawa kong pera, napunit. Tapos doon ko nalaman na peke talaga. Alibay naman ang dalawa, hindi nila alam na peke ang pera. Napag-utusan lang daw sila ng kaibigan na bumili ng manok. At parang kinakabahan po, parang di ko alam yung gagawin ko kasi aksidente po na-read ko po alam yung peke yung dala ko. Hindi ko naman alam na peke. Nagtaka na ako kasi bakit ang tagal ni tas hanggang sa kinuha na siya ng mga barangay. Pero katwiran ng itinuturong pinagmula ng peking 500 peso bill, biktima rin lang daw sila. Kasi may babae lumapit sa akin habang kumakain ako. Tapos, nagpabayad siya ng 500. Yung pera ko is 600 plus. Pinalitan ko naman ng isang daan kasi buo yung pera niya. Sa huli, nauwi rin sa areglo ang dalawang panig. Ipadadala na lang sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang peking pera. Jeff Caparas, News 5. Paano nga ba natin malalaman kung ang hawak nating pera ay peke? Narito po ang ilang tips. Una, ang totoong pera, magaspang sa pakiramdam ang texture. Kailangan ding may watermark o portrait picture na nakikita sa kaliwang bahagi ng pera na mas maliit sa picture na nasa harap. Ang serial number ay kailangang may isa o dalawang prefix letters at may 6 to 7 digits kasunod ng mga letra. Malalaman din kung authentic ang pera kung may green o violet thread na makikita sa ilalim ng direktang liwanag. At tandaan, kapag nilukot ang pera, dapat na bumubuka ito o may nakikitang paggalaw. Iklo ang isang ginang matapos mamitik na mga branded na damit sa isang tindahan sa QC. Ang mapagbebentahan raw niya dito sa kanyang ninakaw, ipambibili niya ng aginaldo ng mga anak ngayong Pasko. Nagbabalita si Ryan Ang. Mga signature na damit at pantalon ang nakuha sa bag ng babaeng ito kagabi. Tinangay daw ang mga ito ng suspect na si Jasmine Marhom mula sa isang tindahan ng damit. Nagduda ang gwardiya ng outlet dahil sa tagal ni Marhom sa loob ng fitting room, dala ang iba't ibang items. Bumili pa raw ng pabango ang suspect para hindi mahalata ang pag-shoplift. Kasi alam ko na wala ng mga flex tag na to, mga tag na to, para mahuli ko lang siya, sinabayan ko siya ng tunog. Nung hinawakan ko siya, sir, doon sa bag, nagpaano na siya, lumaban siya. Nakuha mula sa bag ng suspect ang 5 pantalon, isang blouse at isang patalim na ginamit daw ng suspect na pantanggal ng mga security tag ng mga damit. Katwiran naman ng suspect. Ganun masama ang gawin ko yung ibibinta mo ang sarili mo para lang marigaluhan mo ang anak mo. Kaya ito lang minsan na naisip ko. Inamin din ni Marhom na ito na ang pang-4 na beses na natiklo siya dahil sa pag-shoplift. At tuwing magpapasko na lang, lagi siyang nahuhuli. May barkada ako. Yung mga customer ko sa mga DVD, mga ganyan. Tapos, dito nila binabagsak sa akin. Mula nung nabangkrap ako, naisip ko yung ginagawa nila, yun.
ginawa ko rin. Lagi naman ako nang huli, hindi ako marunong. Naharap ang suspect sa kasong theft at illegal possession of bladed weapon. Ryan Ang, News 5. Iba naman ang trip na kahoy ng isang lalaking nahuli sa Cubao. Ang target niya, abay, flash bulb ng inidoro sa mga CR sa isang mall para magkapera. Nagbabalik si Ryan Ang. Bugbog sarado ang lalaking ito mula sa mga gwardya ng isang mall sa Cubao QC matapos mabisto ang kanyang pagnanakaw. Ang kanyang pinitik, flash bulb ng inidoro ng CR. Naharang ang suspect matapos kutuban ng mga bantay ng mall sa ingin ni Bernardo sa loob ng cubicle. Itinanggi naman ng suspect ang bintang. Mas madali po yun dahil di kayo kita yun. Hindi ka kita, nasa loob kayo. Hindi naman nila alam kung anong ginagawa mo sa loob. Ngayon, habang nasa loob po ako, may umingay. Napansin nung umingay. Paglabas ko, nakita nila, wala na. Kaya hinabol ako. Pero hindi na nakapalag si Bernardo na makuha mula sa kanya ang mga binaklas na flash bulb at isa pang gripo. Dati mekaniko si Bernardo, pero dahil sa tumalang kita, nauwi raw sa pagnanakaw ng mga gripo at flash bulb ang kanyang sideline. Ang mga ninakaw niya, ibinebenta niya umano sa mga junk shop. Pinapakilo ko, bibenta, pera, pakain. Naharap ngayon sa kasong theft ang suspect. Ryan Ang, News 5. Susunod sa itimbre mo kay Tulfo, recycling plant sa Valenzuela, inireklamo dahil sa mabawang usok na ibinubuga raw nito. Mga pauwi ng probinsya, siksikan na sa mga bus terminal. At sa kwentong tanong, mga pagkaing panlaban sa sakit na cancer, alamin. Nag-issue na rin ng travel warning laban sa Pilipinas ang bansang Japan. Ito na ang pampitong travel advisory laban sa atin. Tiyempo namang nasa News sa TV, ngayon nasa radyo na rin. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Tuwing New Year, nararanasan natin ang mausok at mabawang paligid dahil sa dami ng paputok. Pero sa barangay Karuhatan, Valenzuela, araw-araw mausok sa kanilang lugar. Ito ay dahil daw sa isang recycling plant doon na nagsusunog umano ng mga plastic na mabaho at talagang perwisyo sa mga residente. Inireklamo na raw nila ito sa barangay pero tuloy pa rin daw ang operasyon ng planta. Itimbre mo, Romel Lopez. Rabi, sa itimbre mo ngayong araw, narito tayo sa Karuhatan, Valenzuela, kung saan nila mga kapatid natin nagreklamo saan nila hindi na nila matiis na nakasusulasok na amoy na binubugan ng dalawang pabrika dito na nagre-recycle nga ng plastic. Kami nga rito, Rabi, medyo nahihirap-hirapan ang huminga dahil talagang medyo matindi yung amoy. At sabi nga ng mga residente na nagrereklamo sa atin, matagal na raw yung operasyon ng dalawang nasabing planta rito. Ito yung JITC at ito yung Top Line Plastic Manufacturing Corporation. Ang problema daw, pati yung mga anak nila nagkakahika at asma na. Pakinggan natin yung reklamo ng isa nating kapatid na si Kuya Bong. At ano namang epekto sa inyo bilang yung mga nadadaanan, na-apekto, masakit sa dibdib, tsaka yung continuous na pag-singot mo nun, magkakasakit ka sa, sa baga. Kung sa mga anak nyo, ayos naman. Ayun, may asthma na nga yung isa. Yung neighbor ko, nakausap nila, nireklamo talaga yan. Pinuntahan ng environmental police ba tawag doon. Tapos, after ilang days lang, operation ulit sila. Rabi, sa katuluyan niya, makikita natin dito sa likod, ito yung mga nakatambak pa na plastic na nire-recycle daw dito sa planta. Nakausap naman natin yung tawag dito, isa sa manager na tumatayo rito sa Top Line, kung saan niya sabi nila, hintayin na lang daw natin yung kanilang bossing at pwede naman silang tawagan anumang oras. Kaya lang, sabi nila, wala naman daw naapektuhan doon sa kanilang ginagawang operasyon at normal lang daw na talagang may amoy dahil nagsusunog sila ng plastic. Kaya lang, Rapi, hindi naman ito matiis na nga nung mga residente na nagrereklamo. Kaya ano ba yung aksyon at solusyon na maaari nating ipaabot doon sa ating mga kapatid na nagrereklamo dito sa dalawang plastic manufacturing o recycling plant dito sa Karuhatan, Valenzuela. Rafi? Okay, para aksyonan ang problemang ito, makausap po natin si Engineer Romel Ponde Bida mula sa City Environment Office ng Valenzuela City Hall. Magandang umaga po, Engineer. Yes, sir. Good morning din po. Okay, una-una, bagong lahat. Tama po bang zoning nung dalawang kumpanyang inireklamo po na sa loob ng isang residential area, nangangalakal sila, sir? Actually, with regarding po sa zoning, iyan po ang problema namin ngayon, no? Kasi a long time ago talagang kumbaga sa matagal na either nakatayo na yung company tapos nagtayo na residente or vice versa.
Okay. That's the reason Sige. why. Okay. Supposedly, dapat coexistent na sila ngayon. Okay. So meaning, kung may problema sa environmental concern ang isang company, they should do something para maano yung problema. Okay, talking about doing something, they did something, sir. Kasi recently, may pumunta ng mga taga City Hall, Environmental Police, sabi ng complainant, nagsara, pansamantala, pero after a few days, nagbukas ulit. Aba. Actually, on that inspection, we were not aware, or rather, my office is not aware, because environmental police is on a different unit, no? Okay. But right, I have already sent a team, my team, to verify the incident, no? Para at least malaman natin talagang there is a veracity doon sa report, then definitely I will close down the company. Okay, so sa ngayon po, anong balak niyong gawin, engineer, sir? Mag-ocular inspection po kami ngayon. After that, ano po mangyayari, sir? After nun, kung there's a truth doon sa complaint na nag-ano siya ng pupulyot ng air, we will close down the company. Well, you should really close the company kasi po, ang dami ng mga nagkakasakit, nagkakaroon ng Hika TV. Maawa po kayo sa mga aksidente, sir. Kung mas maganda po siguro, yan pong kumpanyang yan, saan po bang bahay ni Mayor? Itabi po sa bahay ni Mayor para malanghap ni Mayor yung usok ng mga yan. At pagkatapos, hikain si Mayor, pagkatapos lahat kayo bubugbugin ni Mayor. Ano po? Hindi naman po siguro. Mas maganda kasi kung idiniretso na kagad sa opisina ko yung reklamo. Para at least na-action na po kagad. Sir, meron lang po akong concern dito. Sabi niyo pupuntahan niyo. Ano po? At alam ko naman po kayo talagang may isang salita. Gagawin niyo po yun. At pagkatapos po, magre-recommenda po kayo na stop muna yung kumpanya. Pero parang meron po akong nakikitang mangyayari, sir, na magbubukas ulit yan eh. Hindi, kasi po, ganito po yun, no? Kasi sir, baka merong... Kasi sir, bakit ka magbubukas ulit yan? Nangyari na in the past eh. Baka may maabutan dyan ng envelope. Hindi po naman mangyayari sa amin yun. Talagang kami po talaga, there is a direct violation ng Philippine Clean Air Act. Talaga pong sinashutdown namin yan. Okay, so sir, isa na lang po. So sabi niyo shutdown nyo. Kapag yan po'y na-shutdown nyo po at napasara, kami po'y matutuwa, lalo yung mga residente dyan, ano? However, kapag yan po'y bubukas, after a few days, sasabihin po namin kayo nabigyan ng envelope. Fair enough? Ay, hindi po mangyayari siguro yan. Kaya nga, fair enough, sir, ha? Kapag yan ay bubukas ulit, after a few days, ibig sabihin, nabigyan po kayo ng envelope, okay lang. Nasabihin yan. Ano po? So, ang gusto ko lang mangyari, sir, na pag nasara yan, sara na forever, lumipat na sila sa ibang lugar. Yun po ang gusto kong mangyari. Okay? Sige po. Titingnan po natin, no? At basta in-assure ko, if there is a truth doon sa complaint, sasar po natin yung kumpanyang yun. Next week po, babalikan namin yan, ireklamo yan. Sir. Alamin namin kung talagang pinuntahan nyo. Okay, sige po. Salamat po, engineer. Salamat din po, sir. Magandang araw po, sir. Okay, magandang araw din po. Para sa inyo mga reklamo, suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Balikan natin ang iba pang balita sa lansangan. Kamot ulo ngayon ang may-ari ng isang mini grocery matapos tupukin ng apoy ang kanyang mga paninda kagabi sa QC. Nagbabalita si Michelle Mediana. Pasado alas 3 ng madaling araw nang tupukin ng apoy ang grocery na ito sa Galas, Quezon City. Mabuti na lang at hindi kumalat ang apoy dahil may firewall sa tindahan. Pagkatapos ng halos isang oras, tuluyan ang napatay ang sunog. Sabi daw nila galing daw sa babae yung sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Hindi pa matiyak ang halaga ng mga ari-arian at panindang natupok. Inaalam pa rin ng mga bumbero ang sanhi ng sunog pero malaki ang posibilidad na dahil ito sa faulty electrical wiring. Dito nakikita natin, Alinsli, ito yung pinaka-focal point, itong sentro nitong naturang palengke. Pero ang may-ari ng tindahan, problemado lalo't magpapasko pa naman. Wala na raw kasing pakikinabangan sa kanilang paninda. Ang masaklap pa, hindi na nila ito mababawi pa dahil 5 beses na raw na-deny ang aplikasyon nila sa mga insurance company dahil sa lokasyon ng kanilang tindahan. Michelle Mediana, News 5. Mukhang napaaga ang selebrasyon ng bagong taon ng isang Indian national na nagpaputok sa Maynila. Ang problema, isang waitress sa bar ang muntik mapahamak dahil sa kanyang trip. Nagbabalita si James Beltran. Or dahil nakaskirt ako, gaganunin ni mga babae.
Siguro, wag silang bastos. Wag silang manggaganon. Pinipigilan magalit ang waitress ng bar na si Maris Mutok nang makaharap ang Iranian national na si Milad Hobalaiks. Bukod daw sa kahiyan, muntik na siyang masugatan matapos ang hagisan ng paputok ng grupo ni Hobalaiks habang naghihintay siya ng customer sa pinagtatrabaho ang bar. May napansin akong isa sa kanila, nagtapon ng, hindi ko alam kung ano yun. Tapos bigla, may sumabog na. Doon ko nalaman na paputok pala yung tinapon nila sa likod ko. Bago sila lumayo, hintay mo nilang pumutok. Pagkaputok, yung isa, nakita ko, talagang tumawa siya ng malaki. Tuwan-tuwa siya sa nakita niya. Tapos, yung nagtapon. Tapos, lumakad na silang dire-diretso. Wala namang nasaktan sa insidente, pero napag-alamang ng biktima rin pala ang Iranian ng isa pang customer na ibang bar sa lugar. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect, pero ang kasama niya, umaming ang kasama nga ang nagtapon ng paputok. Everybody do this thing on the ladies, it's stupid. Naharap sa kaso unjust fixation at alarm and scandal ang suspect. James Beltran, News 5. Patay ang isang lalaki sa Malabon matapos umano siyang balikan at tagain ng nakaalitang kapitbahay. Nagbabalita si Jay De Castro. Nakabulagta na ang bangkay ni Arman Sega ng datnan ng kanyang anak sa barangay Katmon, Malabon kagabi. Niresbakan daw at pinagtataga si Sega ng grupo ng suspect na si Jason Villarojo. Ang anak ni Sega na si Cheryl, hindi matanggap ang pangyayari. Pinaikutan yung bahay na pinagbabato. Kami lang na anak ko yung nasa loob ng bahay, pati yung pamangking ko. Nagtago kami sa gilid ng kortina namin. Kwento ni Cheryl, nagkaroon daw ng alitan ng kanyang tatay at ang suspect kamakailan, kaya ito nang gulo sa kanila. Sa damuhang ito, nagtatago ang biktima, pero nung nakita niyang sinisira na ang kanyang bahay ng mga suspect, lumantad ito at doon na siya binanatan ng mga suspect. Kusa naman sumuko sa mga otoridad ng suspect, pero itinanggi niyang siya ang pumatay sa biktima. Siya pangaraw nataga dahil napagtripan siya nito. Nakaipo ako sa trabaho. Yung pagtatrabaho po, paandar ako. Ako po mag-isa. Nung pagdaan ko po sa may tambak, gila na lang po ako inita. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng kasong murder ang suspect habang pinaghahanap ang iba pa niyang kasabwat. Jay De Castro, News 5. Narito na ang kwenta mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Amilin, ano po ba ang pagkain na panlaban po sa kanser? Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kaliwat kanan ng kainan. Pero sa panahon ngayon, hinay-hinay lang. Marami kasi mga pagkain ang masarap na, pero nagbibigay naman ng sakit. Para maging healthy naman ang inyong Noche Buena, narito ang ilang pagkain di lamang healthy, pwede pang panlaban sa cancer. Una, ang seafoods. Ngayong Pasko, maghain sa mesa ng mga seafood gaya ng supo, alimango, hipon, pusit at iba pang lamang dagat. Sagana mga ito sa omega-3 fatty acids na panlaban sa cancer. Pangalawa, kamatis. Pumili na po tayo na maaaring lagyan ng kamatis. Ang kamatis ay sagana sa lycopene na panlaban sa lung and prostate cancer. Pangatlo, blueberries. Karaniwang nakikita sa mga cheesecake at mabibili sa mga supermarket. Tinatawag din itong secret of youth dahil panlaban ito sa pagiging ulyanin. Pang-apat, broccoli o cauliflower. Marami ito sa palengke. Masarap sa chop suey. Maganda sa mga buto dahil rich in calcium at flavonoids ang gulay na ito. Pang-lima, spinach. Idagdag niyo ito sa inyong fresh salad. Punong-puno ito ng vitamin C at beta-carotene na pampalakas ng resistensya at panlaban din sa cancer. Pang-anim, bawang. Mabisang panlaban ito sa breast cancer. Pang-pito, whole wheat gaya ng mga tinapay, pasta at cereal. Mabisang panlaban din ito sa breast cancer at heart disease. Pang-walo, orange. Tamang-tama ngayong Pasko ang mga prutas na ito na mayaman sa phytochemicals na panlaban din sa cancer. Pang-siyam, strawberries. Kung type nyo ang fruit salad, huwag kalimutan ito dahil ang strawberries ay mayaman din sa phytochemicals. At ang huli ay ang beans tulad ng mga sitaw, bataw at patani. Sagana sa isoflavones na panlaban sa breast at prostate cancer, osteoporosis at mga epekto ng menopause. Susunod ang first day ni Senador Antonio Trillanes sa Senado. Mga pauwi ng probinsya, siksikan na sa mga bus terminal. At preparasyon sa kasalang Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa Batangas, mamaya silipin natin. Bakit wala pa? Bago ang bisperas ng Pasko, humahabol sa mga terminal ng mga bus ang mga kababayan nating pauwi sa kanilang mga probinsya. Nagdagdag na ng mga biyahe ang ilang kumpanya ng bus para hindi maantala ang pagluwas ng mga biyahero.
Ang LTO naman, nagbigay na ng special permit para makapagbiyahe na rin ang mga bus na sakop ng number coding. Mula sa Araneta Bus Terminal, nagbabalita si Maricel Halili. Maricel. Yes, Rafi, Amelin, nandito nga tayo sa Araneta Bus Terminal at ilang araw nga bago magpasko ay siksika na ang mga pasahero dito. Sabi nga sa atin kanina ng management, itong bus terminal, kapag ordinary days umaabot ng 4,000 ang bilang ng mga pasahero. Pero sa panahon ngayon na peak season at marami sa ating mga kababayan na nag-uuwian, tinatayang aabot ng mula 8,000 hanggang 12,000 pasahero ang nandirito ngayon sa terminal para nga maghabol sa mga biyahe. Sa ngayon, Amelin, Rafi, susubukan natin na pumanik dun sa isa sa mga bus dito nga sa bus terminal para nga malaman natin kung ano nga ba yung sitwasyon dito. Medyo siksikan at maraming mga bagahe na dala ang ating mga kababayan dahil nga pauwi sila sa mga probinsya at gusto nga nilang i-take advantage ang panahong ito para nga muli nilang makapiling yung kanilang mga pamilya, particular nga dun sa mga south area ng ating mga probinsya. At dito nga papanik tayo sa isa sa mga ordinary bus para malaman natin kung meron bang mga nakaharap na problema itong mga passengers natin na naghahabol. Kasi alam mo, Amelin, Rafi, ang sabi sa atin kanina ng management ng Araneta Bus Terminal, usually daw kapag mga ganitong panahon, umaabot sa 60% ng mga pasahero, nagtitake lang ng risk at hindi daw nagpapareserve ng tickets. Kaya yun yung nagiging problema. Although nagdagdag na daw sila ng mga special buses para nga daw hindi mas stranded itong mga kababayan natin na hindi nakapagpa-reserve ng ticket. Gusto lang umuwi sa kanilang mga probinsya. At kaugnay nga niyan, kausapin natin yung isa sa mga pasahero dito sa bus para malaman natin kung ano ba yung mga na-encounter nilang problema. Kung meron, ma'am. Ma'am, magandang umaga po. Ano pong pangalan nila? Juliana Peña Redondo po. Ayun, ma'am. Ilang oras na po kayo naghihintay dito sa bus terminal? Ano lang naman po, mga ano lang naman, yung tama lang, natural lang po ito, mga 1 oras po, ganyan. Kasi so far, ganitong panahon, natural lang naman po ito, talaga maraming pasahero. Ano po yung preparation sa ginawa ninyo? Maaga po akong nagising, pumunta dito ng maaga para makapag-abang ng maaga ng sasakyan. Okay. Ito, meron naman po, okay naman. Maraming salamat po, ma'am. Ito, tingnan pa natin yung sitwasyon ng ibang mga passenger natin. Kausapin natin si ma'am. Magandang umaga po. Ma'am, ano pong pangalan nila? Amparo po. Ma'am, Amparo, opo. Kumusta naman po yung pagpapapunta niyo po dito sa bus terminal? Meron po ba kayong na-encounter na problema? Ay, wala. Opo. Okay lang naman kami dito. Pero nagpa-reserve na po ba kayo ng bus prior to this day? O Naiwanan kami ng bus na ganina na pinaprayan siya, aircon. Hindi kami nakasakay, kaya dito na kami sumakay sa ordinary kasi naiwanan kami. Gaano po kayo katagal naghintay? Naiwan kayo? Ay, matagal po. Siguro mga 2 oras naghintay dyan, sa terminal. Okay. Ayan, narinig po ninyo yung naging problema ng ilan sa ating mga passengers. Merong mga naiwan dahil nga sa dami ng mga pasahero na naghahabol para makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Pero sa kabila nito, siniguro naman ng mga security personnel na nagbabantay dito sa bus terminal na wala naman silang na-encounter na problema kahit no petty crimes, wala pa rin daw nagrereklamo at patuloy pa rin daw magbabantay dito sa terminal. Balik muna sa inyo, Rafi, Amelin. Mula sa Araneta Bus Terminal, dito naman tayo sa lugar na kilalang dinadayo ng mga mamimili tuwing magpapasko, ang Divisoria. Nag-ikot-ikot ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para inspeksyonin ang kalidad ng mga produktong binibenta roon. Para sa update, magbabalita si Michelle Orosa. Michelle. Rafi, Amelin, umagang-umaga, punong-puno na ang Divisoria ng mga nagsho-shopping para sa Pasko. Inasahan na yan ng mga ahensya ng gobyerno, kaya naman nag-inspeksyon ang DTI, BIFAD at mga opisyal ng Manila City Hall, pati PNP para siguraduhin ang kalidad ng mga produktong nilalako rito. Kulang-kulang 10 tindahan ang nabistong walang Import Commodity Clearance o ICC seal o ang Product Safety Standard o PS mark ng Christmas lights. Delikado umano ang mga ito dahil hindi pa natetest ang kalidad. Nangumpiska rin ang PNP ng mga bawal na paputok tulad ng Piccolo, Great Bawang at Watusi na talamak sa Divisoria. Marami sa mga nagbebenta na tahimik na lang at hinayaan ng PNP at DTI na kunin ang kanilang produkto.
Hindi raw nila alam na bawal magbenta ng walang ICC mark o lisensya ng mga paputok. Umikot rin ang BFAD at nanguha ng mga sample para suriin kung may lead content ang mga laruan at mercury content naman para sa cosmetics. Rafi, Amelin. Salamat, Michelle Orosa. Sa kauna-unahang pagkakataong nakatungtong ng Senado si Senador Antonio Trillanes IV. Inilahad din ng Senador ang ilan sa mga plano niya ngayong laya na siya. Mula sa Senado, may live report si Ina Zara. Ina. Amelin, Rafi, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maging senador ay nabisita na rin ni Senator Antonio Trillanes ang kanyang opisina dito sa Senado. Alas 9:30 nang dumating dito si Senator Trillanes at agad nga siyang umakyat sa 5th floor o doon sa kanyang opisina para i-meeting yung kanyang staff. Pagkatapos niyan ay nakipag-meeting naman siya, pumunta siya sa 6th floor kung saan nag-oopisina naman si Senate President Juan Ponce Enrile. Sa maikling panayam natin kay Trillanes ay sinabi niyang trabaho agad bilang chairman ng Senate Committee on Civil Service ang aasikasuhin niya at ang una daw niyang agenda, taasan pa ang combat pay ng mga sundalo. Kukunin din daw ni Trillanes yung kanyang 200 million pesos na pork barrel. Malaking bulto raw nito, Amelin, Rafi, ay gagamitin para sa pagpapagawa ng barracks para sa AFP at sa PNP. Kinumpirma rin ni Trillanes na agad daw siyang mag-a-apply ng amnesty para sa amnesty proclamation ni Pangulong Aquino. Pero wala raw siyang balak na magbigay agad ng privilege speech sa unang araw niya sa sesyon sa January 17. Amelin, Rafi, pinaalala naman muli ng senador na wala raw siyang balak na mag-sorry dahil sa ginawa niyang pag-aaklas noon at ang sabi pa nga niya sa atin ay isa raw sa mga pinagdarasal niya ngayon ay wag na wag niyang makakasalubong o makikita si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kanina, Amelin, Rafi, ay sinamantala na rin natin yung pagkakataon para tanungin naman si Senator Trillanes kung ano ba yung maipapayo naman niya sa kanyang kasamahan na si Senator Ping Lacson na ngayon ay nagtatago sa batas. Narito ang sagot ni Senator Trillanes. I believe he has some other parameters to consider that we may have no idea right now. I just wish that we can find a way that he can also serve his mandate. Sir, Amelin, Rafi, noong nakaraang presidential elections ay si Senator Manny Villar yung sinuportahan ni Senator Trillanes. Pero kanina ay kinumpirma niya sa atin na magiging bahagi siya ng majority ng Senado. Ang ibig sabihin niyan ay mapapabilang siya doon sa grupo na magiging kaalyado ni Pangulong Aquino dito sa Senado. Amelin, Rafi. Salamat, Ina Zara. Isang engrandeng kasalan ang kasalukuyang hinahanda para kina Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa Nasugbu, Batangas. Para bigyan tayo ng update, makakausap natin si Jeff Fernando. Jeff. Magandang tanghali sa inyo dyan, Amelin. Nandito tayo ngayon sa beachfront ng Nasugbu, Batangas, malapit kung saan magaganap ang wedding reception ng pinakahihintay na kasalan ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Ganap na alas 4 ng mamaya, magaganap ang seremonya sa The Peak ng Punta Fuego Resort. At ang reception naman ay kasunod dito sa Terraza Beachfront kung saan malapit tayo ngayon. Kanina mga 8:30 ng umaga, nakita natin ang ilang mga sundalo na sinisiguro ang seguridad sa lugar dahil isa sa mga tatayong groomsmen mamaya ay si President Noynoy Aquino. Mga mesa na nababalutan ng kulay puti at malalaking beach umbrellas na kulay puti rin ang makikita natin sa beachfront sa ngayon. Kasama pa ang malaking stage kung saan ayon sa ating nakausap, magpe-perform mamaya sa reception ang malalapit na kaibigan ng ikakasal gaya ni Gary Valenciano, Lea Salonga, Kayla at JR. Sa ngayon itinatayo ng giant screen na bahagi ng stage. Sinisimula na rin ang lights at audio check para sa wedding concert na magaganap mamaya. Sa aksyon mamayang gabi, mapapanood ang ating live report ng engrandeng kasalan na ito ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Yan ang latest dito sa Nasugbu, Batangas. Jeff Fernando, News 5. Salamat, Jeff Fernando. At Rafi, narito na ang kwentong kakaiba. Umabot sa 5,000 ang Santa Collection ng isang lola sa Nebraska. Iba't ibang versions at lagi ni Santa ang matatagpuan sa bahay ni Lola Nancy. May Santa na nakahula hoop, Santa na sakay ng scooter, Cowboy Santa at may White Santa rin na sakay pa ni White Rudolph Reindeer. Agaw pansin din ang starfish na Santang ito na nakasabit sa kanilang pintuan. Mula pagkadalaga pa, nahilig na siya sa pangongolekta ng Santas. Mas masaya nga raw siya
siya kung kahit birthday niya, Santa na lang ang iregalo sa kanya. Aba, madaling pilihan ng regalo pa rin si Lola Nancy. Diyan sa... Santa lang. Ay, sorry, ang daming... Oo, mayroon pang mapagpipilian na Santa. Tagal lang yung pilipuan yun. Okay. At mga kapatid, 3 araw na lang, Pasko na. At yan ang kalahating oras ng balitaang puno ng sahog at tamang timpla. Makisalo ulit bukas, alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. Listen, just make ngayon.